Nasubukan nyo na bang mag-ulam ng ganito? Ito nga yung ulam na kahit hindi ka na magkanin ay mabubusog ka na. Kailangan lang natin ng mais, bawang, sibuyas, then karne, na pangsahog, tapos ay dahon ng sili. Wala kasi akong nakitang dahon ng ampalaya kaya ito na lang yung gagamitin ko. Bihira nga ako makapag-ulam nito. Dati pagka nagluluto lang si mama o kaya sa kantin namin dati dun sa dati kong trabaho. Basta pag may ganitong ulam, ito yung lagi kong ino-order. Masarap din siyang partneran ng isda, yung prito, lalo na yung galunggong. Sinimulan ko nga lang ito sa paghihiwa ng mga gagamitin kong sangkap, kagaya ng bawang, sibuyas, tapos yung mais ay hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya tinanggal o hinimay dun sa pinakalagayan niya. At dito naman sa dahon ng sili, syempre yung dahon lang ang kailangan ko dito, tatanggalin ko lang siya dun sa pinakatangkay niya. Pag na-prepare ko na siyang lahat ay sisimulan ko na yung paggisa, bawang at sibuyas, tas naglagay lang ko ng kalahati ng Knorr cubes. Pork nga yung nilagay ko dito, tapos ay nilagay ko na rin yung dito yung giniling. Isasangkotsa ko lang ito hanggang sa maluto ng konti. Sobrang dali lang naman itong gawin o lutuin. Kung hindi ka pa nakakatry na kumain ng ganito ay subukan mo na. Tapos ay naglagay na rin ako ng paminta at konting asin. Tapos sinunod ko na nga yung mais. Tapos hahalu-haluin ko lang din ito. Then maglalagay na nga ako ng tubig. Hahayaan ko lang itong kumulo hanggang sa lumambot yung mais. Madali lang naman itong lumambot. Kaya siguro mga around 10 minutes ay luto na yung mais. Tapos ay nilagay ko na itong dahon ng sili. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung background ko. Marami kasing manok na tilaok ng tilaok dito sa amin. Naiinggit kasi sila. Gusto din nilang mag voice over. Ibibigay ko na nga sana itong cellphone ko eh. Kaya lang nahiya pa sila. At dahil luto na nga itong ating ginisang mais, ay kakain na tayo. Tara, kain na tayo mga inday. Sa susunod ulit.